umpisahan na po natin ang pagsagot sa katanungan na ipinadala ninyo sa amin. Our first question is from Lorna of Cavite. Isa po akong sales employee no October 28 po dapat ang regularization date ko. Pero ang sabi sa company, i-extend ang probation ko dahil wala akong sales within my 3 months probationary period. Ilalagay daw po nila ako sa isang position na may 3 months probation ulit. Today, they ended my contract with the ground of no sales. Yung owner na nasa Australia nag-evaluate sa akin at hindi ang manager na andito. Wala pong basis ang failing scores na ibinigay nila sa akin. Ang tanong ko po, legal po ba na baguhin ang job offer dahil lang hindi na-meet ang expectations nila samantalang wala naman po ito sa kontrata? At pwede bang gawin ng employer na i-end ang contract dahil lang sa failing evaluation with no basis? Attorney Pagia, ano po yung sa tingin ninyo dun sa sitwasyon niya? Mali yung company doon dahil wala sa kontrata eh. Tapos na yung probation. Yung probation is, it ended October 28. By operation of law, regular na siya. Kaya yung additional 3 months probation is unfair. And it's a breach of the contract. Tapos yung pagtanggal sa kanya, in-end yung contract niya with no basis, eh, ano yun? Illegal dismissal yun. He should file a case with the labor arbiters. Sir, hindi po ba basis yung hindi niya pag-quota siguro dun sa sales o wala talaga siyang sales na basis na pagtatanggal sa kanya? Ang nakalagay kasi dun sa tanong, the evaluation, the failing grade is without basis. Okay. Ngayon, if sasabihin natin may basis, that's another story. Pero ang nandun sa katanong, no basis. Ay, hindi pwede yun. So ano po dapat ang ginagawa ng isang empleyado kapag papasok po sa isang employment contract? Ano yung bang dapat niyang hanapin? Lalo na kung merong probationary period na nakalagay po. Eh, tama yung ginawa nila dito na tinapos niya yung probation period. Tapos, dapat may kopya siya ng kontrata niya kasi kailangan niya yun sa arbiter para patunayan na na-employ siya at tapos na yung probationary period. Tapos yung bigla siyang tinerminate dahil walang sales, pero wala namang basis pala, eh, that's illegal dismissal. She's entitled to be reinstated and entitled also to damages. Ayun. Ito naman po, our second question is from telephone number 8570. Tama po ba na ang visitation rights ay nangangahulugan na pwede kong hiramin yung anak ko on designated days and not limited sa pagdalaw sa bahay ng nanay niya? Galit po kasi ang buong pamilya ng babae sa akin kaya nahihirapan po akong dalawin ng anak ko. Paano din po ba mag-file ng child support kasi ini-insist ng pamilya ang certain amount pero sa pagkakaalam ko sa korte korte po ang magdedesisyon base sa pangangailangan ng bata at sa kakayanan ko na mag-provide. Tama siya. Korte ang magdedesisyon kung magkano ang isusuporta ang ibibigay. At depende din yon sa pangangailangan ng bata at saka doon sa kakayahan niya. Pero meron siyang option na patirahin sa bahay niya yung bata. Ngayon, yung sa dalaw, visitation rights. Abay, wala naman siyang binanggit na nililimitahan ng hukuman yung pagdalaw niya doon lang sa bahay ng misis niya. Kaya, ang sasagot natin doon, eh pwede niyang ilabas yung bata during the days, during the time needed. Kailangan lang isusoli niya pag natapos na yung visitation hours. Pwede po ang pagkasunduan niya ng dalawang panig, yung babae at saka ng lalaki, kung ano po yung magiging terms ng visitation? Pwede, but with the approval of the court. Eh, kaya nga nasa korte na, hindi sila nagkasundo. Kaya what is controlling would be the terms and conditions stated in the order of the court. At dun sa suporta po, tama po ba yun na kailangan tingnan din nung korte yung kakayanan niyang magbayad? At saka yung pangangailangan ng bata? Sigurado ko ganun ang ginawa ng korte. Kaya yung ginagawa nung biyanan niya, na nagdidikta sa kanya, labas dun sa desisyon ng korte, eh walang legal na batayan yun. Ito naman po, ang susunod na katanungan ay galing kay Cassandra ng Alabang. May isang male high school teacher na nakipagrelasyon sa isang estudyante within the school year. Pwede po ba ma-revoke ang license ng teacher na iyon? Attorney Pagia? Hindi lang revocation of license yan. Ano yan? Child abuse yan. Kasi minor de edad yan pag high school. Tapos, ano yan, criminal yan.
tingin ko merong case for child abuse. Kasi merong emotional harassment dyan. You take undue advantage of the inexperience and the youth of the student. Tapos, pangalawa, yung ginagawa nung teacher, hindi lang criminal yon. Hindi lang yung tatanggalan siya ng lisensya. Dapat siyang i-expel from the teaching profession. So may administrative pa na May penalty. administrative. And then, he will also be liable for damages civilly to the parents of the child. Ano naman po ang liability nung eskwelahan kung sakaling hindi nila patawan ng parusa itong teacher na to? Merong indirect tolerance. Hindi pwede yun. They should act with justice. They should give everyone his due. And they should observe honesty and good faith in the performance of their collective duty to maintain discipline among their high school faculty. Yan. Ang susunod po nating tanong ay mula sa 6580. Good afternoon po. May nagpadala po ng package sa akin dito sa Manila. Then may tumawag sa akin na kailangan ko daw magbayad ng 10,000 para sa airport fee. Kaya nagpadala ako sa account number na ibinigay nila. After a while, nag-text sila na may problema sa parcel dahil may nakita na pera. Kaya kailangan ko daw magbayad ng additional 27,000 para sa processing certificate of money laundering or else makakasuhan daw po ako. Legal po ba ito? Ano po ang dapat kong gawin? Salamat po. Atty. Pagia. Napakaliwanag na scam iyan. Oo. Scam yan. Bakit siya nagpadala ng 10,000 pesos doon sa isang numero na hindi pa man lang din niya nabe-verify? Tapos, padadagdagan pa ng 27,000. Hindi nga niya alam kung saan galing yung package. At pwede naman niyang tawagan yung nagpadala ng package kung totoong may pinadalang package. Kaya dito, tingin ko may kapabayaan doon sa pagre-remit kagad ng 10,000 pesos. Kaya humirit kagad yung sindikato, ano to, excited itong tanggapin yung pasarapin natin. Sabihin natin, maraming lamang pera yung package. Hingan natin ng 27,000. Kaya siya hinihingan. Maling-mali. That should have been considered as a scam from the very beginning. Estafa po ba ang pwedeng i-file dyan sa kasong ganyan? Yes. Tapos, Atty. Pagia, ano po ba yung pumapasok na amount sa money laundering? Lahat po ba ng amount papasok yun? Hindi. Kailangan malaking amount. Nasa milyon yan. Ayan, ang susunod na katanungan po namin ay mula sa Bicol. May ADHD po yung anak kong 8 years old. Nireject po siya sa isang school dahil sa kondisyon niya. Pwede po ba nilang gawin yun? Kung hindi po, ano po ang dapat kong gawin? Atty. Pagia? Ano yung ADHD? Yung attention deficit disorder. I think Parang special child, attorney. I think they should get a... it depends kasi may degrees yan eh. Yung ganyang dysfunction, you may go from a scale of 1 to 10. Depende kung ano yung scale ng dysfunction niya. Pwede siyang ihalo dun sa mga normal para maitaas yung kanyang antas. Correct. Ma-normalize yung condition niya. Ngayon, kung talagang mababa, meron naman tayong special schools for special children. Ngayon, ang dapat niyang gawin, kung ako yung magulang, pupunta ako sa CHED. Okay. O kaya, kausapin ko yung principal. Ano ang ground for disqualification? Kasi hindi ko naman pinipilit na ilagay ninyo sa second year. Correct. Lagay nyo lang sa first year o grade 1. 8 years, no? 8 years. So, grade 1, magsisimula sa grade 1. Kung nakakabasa naman, nakakabilang, nakakasulat, pwede ng grade 1 yan. Kahit na medyo may katandaan na parang doon sa Slow level learner. of intellect. Slow learner. Maraming scientists, maraming geniuses, slow learners. So, do you think na discrimination po yung ginawa doon sa kanyang bata? Nang hindi man lang kinonsider yung mga factors na sinabi ninyo? Oo. Papasok tayo dyan sa violence and child abuse. Kasi 8 years old. Magkakaroon ng psychological trauma yung bata. And that is covered by the law. Kung ako yung principal, iingatan ko yan. Pagagawan ko ng medical evaluation, psychiatric evaluation, lalo na kung physically normal naman.
Tapos yun na nga, if he can read, write, and count like any other grade 1 student, I think I will be inclined to allow him to enroll. Ayan, sa aming pagbabalik po, sasagutin pa namin ang iba pang mga legal na question po ninyo dito lang sa Law Profile. Ang mga kontrobersya na pangyayari at mga isyu na may kinalaman sa bayan, pag-uusapan, bubusisiin at lilinawin sa isang oras na palitan ng opinyon at paglalahad ng mga detalye ng sitwasyon. Jose Castigador Jr., ang encyclopedia ng kasaysayan sa politika at iba pa. Abogado de Campanilla, Attorney George Erwin Garcia, ang inyong makakasama. Political Watch, tuwing Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang sa natatanging public service channel ng bansa, UNTV. Artikulo 9, ang mga komisyon konstitusyonal. Letra K, ang komisyon sa halalan. Section 1, paragraph 1. Dapat magkaroon ng isang komisyon sa halalan na binubuo ng isang tagapangulo at 6 na mga komisyonado na dapat ay mga katutubong inianak na mamamayan ng Pilipinas at sa panahon ng pagkakahirang sa kanila, 35 taon man lamang ang gulang. Naghahawak ng titulo sa kolehiyo at hindi kailanman naging kandidato sa anumang katungkulang halal sa halalang kagyat na sinundan gayon man. Ang mayorya nito, kasama na ang tagapangulo, ay dapat na mga kabilang sa Philippine Bar na nag-practice bilang abogado sa loob ng 10 taon man lamang. Ang tagapangulo at mga komisyonado ay dapat hirangin ng Pangulo sa pagsang-ayon ng komisyon sa paghirang sa isang 7 taong taning ng panunungkulan na di na muling mahihirang. Sa unang mahirang, tatlong kagawad ang nanungkulang sa loob ng 7 taon. 2 kagawad sa 5 taon at mga natitirang kagawad sa 3 taon na hindi na muling mahihirang. Ang paghirang ukol sa anumang bakante ay dapat lamang na di natapos na bahagi ng taning na panahon ng panunungkulan ng hahalinglan. Kailanman ay hindi dapat hirangin o italaga ang sinumang kagawad sa katayuang pansamantala o panunungkulan. Ang COMELEC ay binubuo ng isang chairman at 6 ng commissioner. Sila ay hinirang ng Presidente ng Pilipinas na sinang-ayunan ng Commission on Appointments ng Kongreso. Ang kwalifikasyon ng mga miyembro ng COMELEC ay ang mga sumusunod: natural-born citizens of the Philippines. Ang naturalized Filipino ay hindi kwalipikado. At least 35 years old, mayroong college degree, hindi kandidato sa anumang elective position sa nakaraang halalan. Ganun pa man, kailangan nasa kabuuan ng COMELEC, ang mayoriya o majority ng mga miyembro ay abogado, kasama ng tagapangulo nito, na miyembro ng Philippine Bar at nag-practice ng abogasiya sa loob ng 10 taon. Ang mga commissioners ay may termino na 7 taon at sa pagkatapos nito ay hindi na sila maaaring maihirang muli. 17 years without reappointment. Kung sakali, ang sino man sa kanila ay namatay o nag-resign o natanggal sa pwesto bago natapos nila ang 7 taon, ang hahalili sa kanya ay maaaring hirangin at magsilbi lamang sa di natapos ng bahagi ng termino ng nabakanting pwesto to serve only the unexpired term. At iyong humaliling yan ay hindi maaari din hirangin muli. Yan po ang ating Constitution 101. Sa hapon na ito, magbabalik po kami sa susunod na Huwebes. Maraming salamat po. And for our second set of questions, we have a question from Helen of Caloocan City. Pwede po ba ako mag-file ng civil case sa isang medical clinic? Nagpa-medical po kasi ako sa isang clinic at ang result ay may HEPA B daw po ako. Sabi ng medical director, magpa-DOH daw po ako.
Pero before that, nagpa-second opinion po ako at lumabas na negative. Nung nagpa-confirmatory po ako sa DOH, negative din ang lumabas na resulta. Ngayon po, itinatanggi ng clerk ng medical clinic na di daw nila alam na nagpa-DOH ako, samantalang kasama ko ang representative nila that time. Negative po ako sa DOH pero in-unfit na nila ako bago ko malaman yung result. Ban po tuloy ako ng 6 months sa trabaho. Pwede po bang sagutin ng clinic yung 6 months ban ko or kahit yung 2 years na kontrata at sa ginastos ko? Attorney Padilla? Pwede. Sabit yung medical clinic kasi pinahamak nila yung ali. Wala naman palang sakit. Palalabasin nila may sakit tapos hindi pwedeng tanggapin sa trabaho. Malaking kasinungalingan yan. At malaking danyo sa kanya dahil nawala yung 2-year contract niya tapos hindi siya nakapagtrabaho. Lahat yun mahuhulog sa danyos. Pwede niya idemanda yung medical clinic pero mas maganda kung pag-usapan na lang muna nila. Kasi kung didemanda niya, gagastos na naman siya. So, pero para makatipid, kasi pagka dinemanda mo yan, may filing fee. yes. Mag-file ka ng complaint sa Department of Health. Okay. Daanin mo muna sa administrative, doon sa legal nila, para walang filing fee. Para ma-sanction muna yun. Tapos baka pwede makipag-settle na sa'yo voluntarily. Mapipilitan sila makipag-settle. Attorney, ano po yung mga pwede niyang i-claim na danyos? Tama ba yung sinasabi niya na yung 2-year contract niya na na-cancel, pwede niya ba i-claim yung susweldo niya dapat dun sa 2 years na yon? Kasama po ba yon? Oo, loss of income opportunity. But he has to establish na he had a ready contract and that it was only due to the medical certificate that she was not able to comply with the contract. And then how much she lost with it. And she had no other disqualification other than the adverse medical certificate. Malaking problema yan. Kung sa ibang bansa yan, magsasarado yung medical clinic na yan. Opo. Negligence talaga. Pero liable sila and sa Department of Health, kung ako ang Department of Health, pagpapaliwanagin ko yan. Ang laki naman. It's a very serious error na sasabihin mo positive, yun pala negative. Yan. Our next question is from Nerissa of Sampaloc, Manila. Ano po ang pwedeng ikaso sa 15 to 17 years old na nambubuli at nananakit physically, verbally at emotionally sa mga batang may edad 8 to 12 years old? Thank you po. Attorney? 15 to 17. Ang under the revised penal code, the court will ask if he acted with discernment. Yung discernment, kung alam niya ba yung tama sa mali. Pero dito, minor de edad yan, 15 to 17. Ang may kasalanan dito yung magulang. Pangalawa, yung mga teacher niya doon sa high school. Kaya kung ako yung magulang nung binubuli, magreklamo muna ako sa teacher, tapos sa principal, tapos doon sa magulang mismo nung bata. Pero yung bata mismo, produkto siya ng isang masamang kapaligiran. The child, yung bully, is not necessarily a bad person. He may just be reacting to the unhealthy environment that he is being raised under. Kaya sa akin, kailangan magtulong-tulong yung magulang nung binubuli, yung teachers, yung principal, at saka yung magulang nung bully. Yung bully, pwede namang sabihan nyo ng magulang. Pag walang magulang, yung guardian, mong sasabihan. Kung hindi kaya ng guardian, didalhin natin sa presinto, hayaan mong kausapin siya ng mga pulis. Meron tayong child and women's desk. Pag nakita na niya yung pulis, palagay ko, mababawasan yung pagkabuli niya. Ayun. Yung pala. Ang tanong naman po na ito ay mula kay Ramon ng Santa Cruz, Manila. I am now 24 years old. My mom died 4 years ago. Ngayon po gustong ibenta ng dad ko ang house namin. Meron po ba akong right to claim my share? Attorney Padilla? Answer is yes. No? Kasi kung dalawa lang kayong magkamag-anak, anak at saka asawa, namatay na yung nanay mo 4 years ago, you have to execute an extrajudicial settlement to adjudicate your respective shares. Yung kalahati ng lupa, conjugal. Sa tatay mo yon. Yung kalahati, sa nanay mo yon. Yung sa nanay mo, yung 1/2 of the property,
hahatiin yun ng tatay mo. Kaya yung 1/4 ng property sa'yo, yung 1/4 sa tatay mo, kaya your father will have 3/4, Yeah. you will have 1/4. And that means, we assume that the property is covered by one title, hindi pwede ibenta yun ng tatay mo na walang consent mo. Meron po ba silang kailangan na isettle ng mga taxes po muna? Yes, extrajudicial settlement, adjudicating unto themselves the ownership of the property para mawala na yung pangalan ng nanay niya sa titulo. Tapos, they have to pay estate taxes. Tapos, syempre, yung BIR clearances, Yes. yung transfer taxes pa, yung sa assessor's office. Ayan. Ang susunod po nating tanong ay pinadala sa ating email na karnap po ang motorbike ko. Hindi po ito fully paid sa kasa. Balak ko po sanang hindi na bayaran total. Hindi naman po nakapangalan sa akin ang motor o ang motor dahil reprocess lang ito. Ano po ang consequences kung di ko na ituloy ang pagbabayad? Attorney Padilla? Sisingilin ka. Kasi may Oo. kontrata ka eh. Pumirma ka sa kontrata mo. Ngayon, dapat nireport mo yung pagkakakarnap. Tapos, repasuhin mo yung kontrata mo dun sa pinagbilhan mo. Tingnan mo kung naka-insure. Yes. Kung naka-insure, edi habulin mo yung insurance. Pag hindi naka-insure, i-claim mo yung pagkakakarnap. Kailangan mo dun ng police blotter, police report, para sasabihin mo dun sa sa pinagbilhan mo, fortuitous event, Yeah, no? yeah. The loss of the subject will extinguish the obligation. Correct, oo. Pero kailangan niyang establish mo na yung pagkakakarnap. Ayan, maraming salamat, Attorney Pagin. Napakalinaw. And again, our last question was sent to our Facebook account naman. I am now working here abroad for 2 years, but my passport will expire on December this year. Can I renew my passport even I have a pending estafa case and warrant of arrest in the Philippines? Attorney Pagia. Answer is yes. Kasi passport is a matter of right, regardless of whether may kaso ko o hindi. Because yung kaso mo will not change the fact that you are a citizen of the Philippines. And the passport is merely evidence of your citizenship. It would be a different story kung magaling yung mga nagkaso sa iyo, tapos sasabihin nila, meron silang motion sa criminal case to cancel your passport. Baka ganun na nangyari. Baka nga ganun Oo, nangyari. ganun na nangyari. So pag pinakancel yun, attorney, hindi nga na pwedeng ipabalik hanggat hindi niya mo muna harapin? marirenew. Pauwiin ka dito. Kasi magiging O hindi ka na makakaalis dun sa ano? illegal alien ka, Yeah. i-deport ka doon. Kasi sa criminal lawyers, yung mga tumatakas, hindi naman problema yun eh. Magpa-file ka lang ng motion sa korte, sabihin mo, Your Honor, he absconded, he took flight to another country to escape criminal liability. May we move for cancellation of his passport. Mag-i-issue ngayon ng order yung korte addressed to the Department of Foreign Affairs to cancel his passport, to force him to submit to the jurisdiction of the court. Ayun, ang magandang mga taktik na abogado, no? Ayan, nananatili pa rin pong bukas ang ating text line, ang 0915-917-0096 para sa inyong mga katanungan legal at maaari rin po kayo mag-email sa aming email address na untv.lawprofile@yahoo.com o mag-message sa aming Facebook, isearch nyo lang po ang Law Profile page. At para mapanood ang ating mga past episodes, maaari po kayong bumisita sa ating website na www.untvweb.com. Hanapin lamang po ang Law Profile. Sa aming pagbabalik, tatalakayin na natin ang ating editorial. Kaya dyan lang po kayo at huwag kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik po ang Law Profile. Nagbabalik po ang Law Profile at para sa ating editorial. Sang-ayon ka ba sa special power na ibinigay ng Kongreso kay Pangulong Benigno Aquino III upang solusyonan ang di umano'y power shortage sa susunod na taon? O Attorney Pagia, magkakaroon ba talaga tayo ng power shortage na enough para bigyan ng mga karagdagang kapangyarihan ng ating Pangulo? At saka kasi nagpasa ang Kongreso ng resolution, joint resolution, na ang sinasabi ay yung tungkol lamang sa ILP. Pero ang kutob ko dyan, attorney, no, na pagdating sa plenaryo, maisingit na yung mga iba pang kapangyarihan na pwedeng ibigay sa Pangulo. Ano sa tingin niyo? Sumasangayon ako sa pananaw mo. Dahil malaking pera yan, kukunin yan sa malampaya source.
Ngayon, pagka nandyan na sa kanya yung emergency power, wala na makakapigil kung saan niya gagamitin yan. Campaign period, kumbaga, Tama. simulan na ng campaign period for 2016 yan Ang haba nun. From January to July 31, the emergency powers, tapos ang laki-laking pera. Sus, kahit kasuhan mo yan later, ma-overtake ka na ng event. Ngayon, yun sa provision ng saligang batas for emergency Yes. powers, emergency powers may be granted in cases of national emergency. Wala pang national emergency In case of national and other emergencies. Meron na ba? Pwede po bang future yun? Hindi Attorney? pwede. In case of national Okay, so dapat nangyayari national na. and other emergencies. Kaya nga nakakapagtaka, madaming abogado dito sa ating House of Representatives, parang hindi nila naintindihan yung nakasulat sa saligang batas. In cases of national and other emergencies. Wala pang emergency Ipe-prevent nga lang daw kaya nga, para lang yun sa mga existing emergencies, dahil andyan na Yeah. Pero kung yung sasabihin mo, darating pa na emergency, that is evidence of your incompetence. Anong ginawa mo? Dapat as administration, you prevented it long before. Correct. Yeah. Ngayon, because of your incompetence, hihingi ka ng emergency powers, hindi pwede. Oo, parang chicken and egg yun no? Oo, Dapat hindi ikaw pwede. naman ang may kasalanan. Ikaw niyan. ang may kasalanan Hindi, this provision under the Constitution will not, itong ginawa nila, yung joint resolution, that is unconstitutional. Why? The provision contemplates an existing national and other emergencies. To prevent a crisis is not a national emergency. That is part of regular administration. Ang lakas ng loob niyong tumakbong presidente. Ang lakas ng loob niyo magpatakbo ng pamahalaan. Hindi niyo pala kayang lutasin Lutasin ang mga problema. ahead of time. Yeah. Tapos hihingi kayo ng emergency powers under this emergency provision. Asan yung emergency? Attorney, at saka anong bang klaseng mga emergency yan? Lahat ba ng klase ng emergency? Hindi, yung O merong Yolanda. mga basehan ng yung ano? Yolanda, Okay. yun ang emergency. Dapat dun siya humingi ng emergency powers. Humingi ba siya? Hindi siya interesado. Bakit? Hindi ko alam. Pero yun ang tamang hininga niya ng emergency powers para turo na lang siya ng turo, buhos ng pera. Hindi. Binigay nila kay Dinky Sulima at kung sino-sino dito, nabulok na lang yung mga international relief. Kaya, sintunado yung hingi siya ng emergency power para sa pondo. Control ng pera ng pondong bayan ang nakikita natin dito sa emergency power na to. At nakakatakot kasi pag nabigay na sa kanya yung kapangyarihang yan, wala na makakakontrol sa kanya. Yeah. It will be too late to file a petition in the Supreme Court. Alam naman natin, to file a petition in the Supreme Court will take months. Yeah. Kaya ma-overtake ka na yan ng eleksyon sa 2016. Kung matalo siya, di moot and academic. Attorney, at saka talagang parang merong basehan talaga rin yung inyong agam-agam dito sa ginawa ng Kongreso dahil nakalagay nga o nakapaloob dun sa joint resolution na yon, no, na bahala ang DBM na mag-identify kung ano yung ibabayad nila doon sa mga sumali na private entities doon sa ILP program, Interruptible Load Program. Ayan, napakaganda niyan. Yung emergency power na ipagkakaloob ng Kongreso dito sa Pangulo, ang tanong ng taong bayan dyan, mapagkakatiwalaan ba itong mga taong ito? Executive Order number 1, Truth Commission, unconstitutional. PDAF, Priority Development Assistance Fund, unconstitutional. DAP, Presidential Pork Barrel, unconstitutional. Ito ang pagkakatiwalaan mo ng emergency powers, emergency funds. Yeah. Nakakatakot. Kung ako, pangkaraniwang mamamayan, ay sabihin ko, hindi pwede yan. You don't deserve it and you don't inspire confidence. Ano po dapat ginawa ng Kongreso na sa pagsusuyod ng mga gantong klasing mga request mula sa ehekutibo? Kasi lumabas doon sa mga hearing ng Kongreso, no, na wala naman palang magkakaroon ng shortage. Ang kakulangan lamang ay doon sa reserve energy
na maaari ng naggagamitin no sa around April 2015 at doon daw dahil summer na malakas ang gamit ng tao, sakto naman daw ang supply, kaya lang pag may nag-bog down na isang plant, doon lamang kulang daw yung reserbang enerhiya. So parang lumabas ngayon na ganun nga yung basihan, bakit sila biglang natakot na kulang pala ang supply yung una. Ibig sabihin, kulang ang preparasyon nila. Kaya nga ang presidente ngayon, 6-year term lang eh. Anong filosofiya? 6 years is long enough for a good president. But it's too long for a bad president. Ibig sabihin, kung mabuti kang presidente, na alam mo yung mga problemang susuungin mo, alam mo yung mga programang sisimulan mo, sa simulat, pagsumpa mo pa lang, dapat may preparasyon ka. Hindi yung sasabihin mo, ay, mag-e-eleksyon na. Wala kaming preparasyon dyan. Pwede ba emergency powers na lang? Sintonado. Bakit sa tingin nyo tila itong kongreso natin sumusunod lamang sa tono ng ehekutibo? Bakit hindi nila kaya nilang i-assert yung kanilang independence? Attorney Padilla, bakit ganito ang kultura ng politika dito sa Pilipinas? Kasi simple na lang. Rule of law lang yan eh. Dapat yung mga congressmen natin, dapat basahin na lang nila yung konstitusyon eh. In case of national and other emergencies. Meron bang emergencies? Wala. O ba't kayo nagbibigay ng emergency power? Sila na nga nagsasabi, to prevent a crisis. Pagtakbo mo palang presidente, lahat ng mga programa mo to prevent crisis. Ngayon, kung magpe-prevent ka ng crisis, doon sa home run na, home stretch na, last 2 years, last 1 year, incompetent ka. Or para saan kaya yun? Sa election nga. Pagdududahan ka na. No? Mahirap nang pigilan yung paghihinala ng taong bayan. Ano pa sa tingin nyo yung dapat ginawa ng Kongreso at ng Ehekutibo, Attorney Padilla, na para ma-address itong impending na kakulangan sa reserba na hindi dumadaan dito sa emergency power? Bakit parang ito lang yung option nila na nakikita? Kasi hindi alam nung mga in-appoint sa Department of Energy kung ano ang gagawin. Hindi naman technical people yung mga yan eh. Dapat kinuha nila lahat ng pinakamagagaling na electrical tsaka energy engineers sa lahat ng universidad dito sa Pilipinas. Dapat yun ang kagad nilang pinag-ipon-ipunan simulat sa pool pa lang to prevent any rise of this kind of emergency. Bakit? That's what governance is all about. To prevent bad things from happening. And then, to make good things happen. They did not prevent bad things from happening. That's why they're already warning us, uy, mauubusan tayo ng reserba. Tanong ng tao ba, anong ginawa mo? Anong preparasyon ginawa mo? Sino ang gumawa ng preparasyon yan? Ibig sabihin, incompetent yung mga pinaglalagay nyo dyan, bro. It seems nga na yung humingi sila ng emergency power, nung pinisinta nila yung una, di ba? Parang tinakot nila yung buong sambayan ng Pilipino. Sabi nila, magkukulang ng kuryente sa susunod na taon. So, dapat magtipid sa kuryente. Tapos magkakaroon ng 3 to 4 hour rotating brownout. Tapos lumabas naman pala sa hearing, Attorney Padilla, na hindi naman pala ganun. Kung sakali magkulang lang yung reserve energy, mga 1 hour rotating brownout lang pala ang ma-feel. So, parang, bakit hindi nga nila pinaghahandaan tong parang complete staff work nila? Balikan na lang natin yung kasaysayan natin, yung EPIRA. EPIRA law. Sabi ng mga congressmen na magagaling, ito makakabawas ng problema natin sa elektrisidad. Nagtaasan ng presyo ng Meralco. Tapos, lalong humirap ang buhay ng tao. Tapos, ayan na nga, ito na. Meron ba silang ginawa para maibsan yung paghihirap ng buhay ng tao? Hanggang ngayon, walang kuryente dun sa Tacloban. Konting-konti lang ang meron. Tapos, kahit Metro Manila. Hirap na hirap. Kaya marami nasusunog sa mga mahihirap natin mga distrito. Bakit? Kandila lang na ginagamit nila eh. Pagka nagkuryente sila, mahal. Kaya nga, ang sinasabi natin, yung Kongreso, nangako sila sa taong bayan, ay, pasa natin tong EPIRA. Bababa ang presyo ng elektrisidad. Hindi nangyari. Tapos ngayon, ito, ipasa natin tong emergency power para hindi tayo mababawasan ng kuryente.
Ibig mo sabihin, maniniwala ang taong bayan ng ganun-ganun lamang? Hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Kasi nungalingan yan. Bukod pa doon sa, wala itong, hindi tama yung hulog sa probisyon ng saligang batas. It seems na after IPIRA law, mukhang tayo pa rin ng one of the highest electricity cost dito sa buong Asia, no? Na talagang nakaka-apekto sa businesses din. Siyempre, dahil tumataas ang mga operating expenses ng businesses, kaya hindi na lang sila dito mamumuhunan, no? Marami nang umalis. So, sa tingin nyo, yung IPIRA law ba na ito, dapat na rin either tanggalin ba, amyendahan ba, para instead na ibigay nga itong emergency power, yun na lang ang gawin nila. Oo, dapat bawiin na ng gobyerno yung Meralco, balik na yun sa taong bayan, balik na yun sa gobyerno. Gobyerno na dapat, binawi na ni President Marcos yan Sinoli lang ni President Cory kay sa mga Lopez. Pero binayaran na yan ng taong bayan. Tanungin mo si Mrs. Marcos. Siya magsasabi niyan. Yan. Maraming salamat, Atty. Pagia, sa iyong very learned na pagdidiscuss sa amin ng mga nuances nitong issue na to regarding sa emergency power ng Pangulo. Any parting message po para sa ating mga kasambahay kung para maibsan yung kanilang na tayong mga abogado, pwede naman may gawin din tayong mabuti in the future? Mamili kayo ng mga panonooring mga programa. Katulad nitong Low Profile. Marami tayong matututunan dito, panggising sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Ayan, maraming salamat po, Atty. Alan Pagia. At hindi pa po tayo tapos. Magbabalik po ang Low Profile. Kakayanin kaya ni Arlene at Rodel karirin ang pizza making? Good. Watch Bread and Butter on Friday at 5 p.m. only here on U1 TV, your public service channel. Salamat po sa pagsubaybay ninyo sa ating naging talakayan po sa hapong ito. Salamat rin kay Atty. Alan Pagia for joining me. Atty. Pagia, meron po kayong mga babatiin, yung inyong mga mahal sa buhay? Patuloy niyong subaybayan ang mga programa dito sa UNTV kasi marami silang mga makahulugang mga programa dito. Ayan, sana hindi po ito ang huli namin kayo makakasama. Alam namin na kayo ay nagiging guest din po. Paborito kayo ng iba't ibang mga programa rin po dito sa UNTV. Yan. Sa ngalan po ni Atty. Boogie, ni Dean Tony, ni Atty. Nick at Atty. Agnes, ako po si Atty. Reggie Tonggol na nagsasabing pagyamanin natin ang ating kaalaman sa batas. Huwag tayong maging mangmang sa mga legal na usapin dahil dito po natin mapapangalagaan ang mga karapatang bigay sa atin ng lumalang. Dito lamang sa Low Profile. Magandang hapon.